Praise God at muli sa araw na ito ay tunay nga tayo ay mapagpapala ng Panginoong Jesus. By the way, first of all, welcome to the Fundamental Truth of Christ, Jesus Christ Worldwide Ministry. This is a non-sectarian full gospel ministry. Ang tinuturo lang natin dito ay ang salita ng Diyos sa Biblia. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon. At good morning sa inyong lahat. Dito po sa Europa. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas, sa Asia, saan mo kayo nandoon, kung saan mo kayo nakaupo, o saan mga places kayo. Mapagpalang araw sa ating lahat. At narito naman tayo makikinig ng isang mensahe ng ating Panginoong Jesus na magbibigay sa atin ng another encouragement, kalakasan, physically, emotionally, and spiritually. Ito pong katuruan ito ay tunay na tayo ay i-apply natin sa bawat araw-araw na ating tayo namumuhay. Lagi tayong meditate the Word of God na marami tayong matutunan. Even our life in this world, talagang grabe yung ating, hindi naman grabe. Marami tayong naranasang experience sa God. It is a blessing, it is a problems, persecution sa buhay natin, but God is still good. Amen? Praise God. At ako nga pala si Reverend Rico Oblea, dito po sa Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry here in Netherlands. At meron po tayong gawain dyan sa Pilipinas, in the Dasmariñas, Cavite. Ito po ay ang nagpapastor po doon ay si Pastora Mariana. Praise God. At nandun po kanina, napanood namin si Pastora Ina. Dati po siya nagpapastor sa Hong Kong, ngayon nasa Pilipinas na. Praise God at sila po magkasama ngayon na ginagawa nila yung pinagkagawa ng Diyos sa ministry. At tunay na we believe na sila po at ang gawain ng Panginoon doon ay we believe by faith na lalaki at lalaki dahil kasama natin ang Diyos. Amen? At maraming nananalangin sa kanila. Glory to God. Our message, the message of God for today is about life is not fair. God is still good. Amen. So bago po akong buksan ng Bible in the book of 2 Corinthians, chapter 1, verse 8 to 9. Okay, sabi dito, we will crush and overwhelm beyond our ability to endure. And we thought we would never live through it. In the fact, we expected to die. But as a result, we stopped relying on ourselves and learned to rely only on God who raises the dead. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po manalangin. Panginoong Jesus, O Father God in heaven, in the name of the Lord Jesus Christ, in the power of the Holy Spirit, maraming salamat po muli, Panginoon. We stand in your presence, O God, to worship you, to give praise and thanksgiving to you, O God, in Jesus' mighty name. Indeed, apart from you, we can do nothing. At tunay nga po, kailangan ka namin in everywhere, in every part of our lives, O God, in Jesus' name. At tunay nga po, Lord, Holy Spirit, we declare that you are a great teacher in our midst. Gamitin mo lang yung lingkod bilang isang channel of blessing, O God, extension of your mouth, Father, in Jesus' mighty name. Maraming salamat po at malugod ka sa aming kinalalagyan, Panginoon, so wherever we are right now, patuloy ka mangusap sa amin at ipapaunawa mo at ipapakilala mo ang iyong sarili sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, and we declare, this is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it, in your presence, O God. In Jesus' name. Maraming salamat. All the things, all the glory and honor belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay, sabi nga, life is not fair. But God is still good. Amen. Kaya nga po dito, babasahin ko po yung another version. Sabi dito, dun sa another version, sabi dito, in verse 8, we do not want you to be informed, brothers and sisters, about the troubles we experience in the province of Asia,
we were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired of life itself. In verse 9, indeed, we felt we had received the sentence of death, but this happened that we might not rely in ourselves, but on God, who raises the dead. Amen. Hallelujah. Dito po si Paul, si Apostle Paul po dito, praise the Lord. Meron po siyang isang mensahe sa mga taga-Corinto, in the province of Asia, na siya po ay nagbigay ng isang, sabi nga niya, we do not want to be informed. Ang Diyos, gumagamit ng isang mga, katulad ng mga pastors, tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos to the life of them, na sila po ay nagbibigay ng mensahe para sa atin through the message of God, na tayo po binibigyan ng information lagi. Kaya si Paul dito, sabi niya, ayaw ko kayong maging uninformed. Gusto ko kayong sabihan kung ano man ang nararanasan natin sa buhay. Kaya nga sabi nga, life is not fair. Kasi ang nagsasabi dito, sa life is not fair, ay yung mga taong unang-una hindi nananampalataya sa Diyos. Amen. Minsan meron din nananampalataya, pero hindi pa gaanong ka-strong ang faith sa Lord. Kaya this is God remind us, this is, na-inform tayo na God is always good wherever we happen to us, na talagang marami tayong nararanasan mga problems, persecution sa buhay natin, but God is still good. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, life is full of heartache. Talagang we suffer, marami, nandulungkot tayo, nandun yung discouragement, nandun yung criticism, narinig natin kahapon, yung tinuro nga po ni Apostle Edmund about criticism is a part of growth. Amen. Kaya nga po, ito po included, kaya si Paul sinasabi sa mga taga-Corinto na huwag kayong mabibigla. I inform you, gusto ko kayong ma-inform lagi na kahit anong mangyari na naglilingkod tayo sa Lord, God is still always with us. God is still good. Amen? Hallelujah. And kaya nga sometimes, sabi nga, ang mga tao that can feel unfair, but it's not. Kung tatanungin natin ang ating sarili, ang Diyos, ginagawa ba? Did Jesus suffer? Ginawa ba ng Diyos na tayo ay mag-suffer? No. But sometimes, tayo po ay nanulungkot, sabi nga kanina, tempted tayo or discouragement. Nadi-discourage tayo or misunderstood and criticized unjustly. Yan yung mga nararanasan natin dito sa mundo. Okay? Kaya nga totoo, Jesus understands suffering better than anyone. Si Jesus pa lang noon, talagang suffer na siya para sa atin. Amen. Nauunawaan niya yung lahat. Kaya tayo, kailangan natin ma-understand, maunawaan natin yung nangyayari sa ating buhay. Bakit ganito? Habang tayo naglilingkod sa Diyos. Kaya nga, alam ng Diyos yan. Kaya none of us are exempt from suffering. Hindi tayo exempted sa mga ganito. Amen. Yung nalulungkot tayo, nadi-discourage tayo, nakikriticize tayo, but because God is developing in us the character of Christ. Amen. Gusto ng Lord na ma-develop ang ating buhay, ang ating spiritual life, ang ating character, na tayo po ay maging strong bilang isang disciples of the Lord Jesus Christ. Para tayo po makapaglingkod ng dire-diretsyo. Hindi tayo mag-stop dahil ang Lord hindi nag-stop sa buhay natin. Amen. God is still continue to teach us how to stand, how to become strong our faith to the Lord. Dahil dito sa mga bagay na that we experience suffering in our life or problems, nagiging strong tayo dahil tayo we are prepared na tayo magpaturo sa Lord. Amen. Na mabago yung ating character. Okay? Amen. Kaya nga po, in order to do that,
He takes us through some of the same struggle that Jesus experienced. Na-experience na ng Lord yan eh. Kaya nga po, hindi niya ginawa ito para sa atin na, sabi nga, He won't cause evil or do evil, but God can use dark and stressful times for good, para sa ating ikabubuti. He used them to show us how to help others. Amen. Dahil pag tayo po na-overcome natin ito, tayo natutunan natin ang lahat ng ito sa pinagdaanan natin sa buhay natin. Magagamit natin ito sa lahat, sa mga tao pang nangangailangan. Amen. Dahil ang Diyos ang nagturo sa atin at nais ng Diyos na tayo ay gamitin. Mas gamitin ng Diyos sa mga tao pang nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos. Lalo-lalo na ang, praise the Lord, ang salvation. Amen? Hallelujah. He used them to show us how to help others, to teach us to trust Him, and to draw us closer to the other believers. Amen. Gagamitin at gagamitin ng Diyos yung lahat ng bagay na ito na pinararaan sa atin upang tayo po ay maging isang disciple, the true disciple of the Lord Jesus Christ. Amen. Hindi natin lagi sasabihin na life is not fair. Sasabihin natin, oh Lord, thank you Lord sa nangyari sa buhay ko dahil meron ka itinuro sa akin. Amen. Okay? Praise God. Sabi nga ni Paul, sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4, He comfort us in all our troubles so that we can comfort others. Okay? Kaya nga po na-explain ni Paul that to explain how he and his companion to learn to trust God. Kaya kailangan manatili tayong manampalataya at mag-trust tayo in our God through hard times. Amen? Kaya sa pamagitan ng mga struggles, they become closer to God. Gusto ng Lord na tayo maging nakadepende lang sa ating Diyos. No matter what. Amen? Hallelujah! Praise the Lord. So we should, dito may mga bagay. Bakit ba gusto ng Diyos na tayo ay nakarely lagi sa Kanya? Amen. Dahil siya lang yung pinagkukunan natin ng lakas. Pinagkukunan natin siya ng lahat ng mga bagay na pangailangan natin. Especially ang spiritual na buhay natin. Amen. Dito po meron tatlong bagay na why should you do when you're going through difficult times? Unang-una, refuse to be discouraged. Amen. I-refuse natin, kasi naranasan natin yung discouragement sa buhay natin, di ba? Kaya ang nais ng Lord is to refuse to be discouraged. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, For we walk by faith, not by sight. Amen? For we walk by faith, not by sight. Totoo yan. One truth that was always help us put the nail into discouragement is reminding myself. Sabi nung nagsulat ng nabasa ko, I don't walk by sight, but by faith. I have come to realize that through others may be more than I do in this life. Mas marami pa akong magagawin. Mas magagawa sa ministry ng Diyos, sa buhay ko. Amen. Kaya gusto ng Lord, refuse to be discouraged. We walk by faith, not by sight. Ibig sabihin, by faith tayong mamumuhay. Kasama natin ang Diyos. Even though na tayo po ay meron tayong, hindi tayo salat sa mga lahat ng bagay na meron tayo. Tayo may problema, but sabi ng Lord, don't be discouraged. Refuse the discouraged. Amen? Okay, praise God. Secondly, remember God is with you. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Remember that. Sabi nga ng Diyos sa 1:9, bakit? Sabi niya, Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened. Do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Sasamahan po tayo ng Diyos. Amen. Ang nais ng Lord, kung babasan nga natin dito yung 8, kaya nga, do not depart in your mouth the book of, the word of God, di ba?
Kaya pag tayo, sasamahan natin ng Word of God, tayo magbabasa, nandun ang Lord, mangungusap sa atin. Kaya nangungusap sa atin ang Lord Ha? I am always with you. Sasamahan kita. In the Bible, marami pong mga character, marami pong mga ginagamit ang Diyos. Katulad na lang ni David, si Joshua, Abraham, even in the New Testament, in the Paul. Amen. Sinasamahan sila ng Lord. Why not? Tayo, special tayo sa Diyos. Kung paano sila sinamahan ng Diyos, ngayon, hanggang ngayon, sasamahan tayo ng Diyos. Amen. Amen. Kaya, kailangan po natin dito na tayo ay magpatuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. Magbasa every day, night and day. Amen? Okay? Praise God. Hallelujah. Amen. We do not have to be afraid of the storm, uncertainty of the future, or change time. For He knows our way. Alam ng Diyos yung ating patutunguhan, ating lalakaran. He goes before us. Diba? Lagi siyang nangunguna sa atin. He is pure light, shining greatness against skies of the dark. Kung nagdidilim ang ating paligid, nandyan ang Diyos to have light. Amen. Okay? Kaya God is with us, our refuge and strength, our Savior and Lord. Amen. Doon pa lang sa kanyang title, hindi ka na magkakaila na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Another thing, last, rely on God's protection and guidance. In Psalms chapter 23, verse 4. Sabi dito, even when I walk, siguro talagang mararanasan ng isang taong nagsulat nito. Amen. Sabi dito, even when I walk, kasi si David, praise God, even when I walk through the darkest valley, I fear no dangers because you are with me. Your rod and your staff, they protect me. Amen. Your rod and staff can protect me. Kaya nga po, meron siyang maiksing kwento dito bago ako magtapos. Sabi nga ng kwentong yun is, pag tayo is bilang anak ng Diyos, mga anak ng Diyos, pag tayo po ay nagkakamali o lumilihis ang ating nilalakaran, meron siyang staff, meron siyang rod and staff. Amen. To protect us. Kaya makikita natin yung kanyang daladala ng isang shepherd. Meron siyang tungkod na meron ang tawag dito, parang kalawit, gano'n. Yung kalawit, parang gano'n. Pag tayo po ay namamali na yung ating nalakaran, papaluin tayo yung sa dulo na wala pa pong nakakalawit na gano'n. Pero pag tayo maling-mali na, yung dinadaan natin, tayo po ay naliligaw na, gagamitin na ng Diyos yung pang kalawit na yun para tayo ay mapapunta in the right way, in the right path. Amen? Ganon ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya, rely on God's protection and guidance of God. Amen? Kaya yan po yung tatlo na dapat natin tandaan na hindi natin lagi sasabihin na, ay, unfair naman ang Diyos. No. God is so good. Amen. Kaya we'll all go through difficult times. The difference for those who believe in Jesus Christ is our confidence in God's promise to be with us, grow us in spiritual maturity, and use our difficulties for good. Gamitin natin yung mga nangyayari sa ating buhay into blessing. Amen. Bakit sinabi ko into blessing? Dahil marami kang natutunan doon. Kung hindi tayo makakaranas ng ganitong mga pagsubok sa buhay natin, we are not mature. We are not growing yung maturity ng ating spiritual. Amen. Kahit ako, nakakaranas po ng ganun. Pero purihin po ang Diyos. Meron pong isang apostol na nag sa akin. Nagbibigay ng motivation and encouragement through our Lord Jesus Christ. Na nagbibigay sa akin ng mensahe na
Be strong and encourage. Amen. Kaya napakabuti ng Diyos na merong mga ginagamit ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Na hindi tayo, ayaw ng Diyos na tayo mag-give up. Amen. Ang gusto ng Lord is matutunan natin yung sitwasyon iyon, kung ano man ang sitwasyon natin ngayon. Hindi ko alam kung ano sitwasyon mo, kapatid. Sa oras na ito, itong tatlong bagay na ito, rely on God's protection and guidance. Remember, God is with you. And refuse to be discouraged. Ito po yung tatlong bagay na natutunan natin. Amen. That God is still good. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At purihin po ang Panginoon na tayo po ay sa bigling mensahe ng Diyos, meron po tayong natutunan. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Oh, we worship you. We glorify your name. God the Father in heaven, the name of the Lord Jesus Christ, in the power of the Holy Spirit. Thank you, Jesus, sa mensahe mo ito, na tunay na ito, it will penetrate in our heart, na nangusap ka sa amin, at sa lahat ng mga bagay na experience namin, Lord, gagamitin namin ito to turn into a blessing. Hallelujah. At sa lahat na nanood at na nakarinig ng mensahe ito through online, O Diyos, I pray, O God, for the healing financially, healing physically, emotionally, in Jesus' mighty name. At kami nanampalataya ng lahat na nanalangin sa oras na ito, ang lahat na nakinig ng iyong salita, they are always healed by you, O God, in Jesus' mighty name, because you are the great healer. You are Jehovah Rapha. You are Jehovah Jireh, that you will provide all our needs according to your riches and glory, O God, in Jesus' mighty name. Maraming salamat po, and I pray, O God, for the life of a family of Apostle Edmond Ibanez. I pray that continue to cover them with your precious blood of Jesus. Bind them with your love that cannot be broken. Gamitin mo ang buhay ng pamilyang ito, God, sa lahat ng nangangailangan pa ng pag-ibig mo, ng kaligtasan, at makarinig sila ng salita ng Diyos. Proteksyonan mo ang buhay nila, ang pamilyang ito, O God, in Jesus' mighty name. At sa lahat pa ng mga pamilya namin, kung saan man sila naroroon, sa mga nanonood ngayon, Lord, I release the anointing, I release the blessing upon blessing in their life, O God, in Jesus' mighty name. Maraming salamat po, and we declare that we are super blessed. We are super blessed right now in Jesus' mighty name. At sa darating Panginoon, na susunod na linggo, may panibago ka naman mensahe para sa amin upang kami lumakas ang aming physical, emotional, at spiritual. Thank you, Lord Jesus. All the glory belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you po sa inyong lahat. Congratulations and see you next time.